Magandang umaga po, Sir Zander, at magandang umaga kay Ma'am Angel at sa ating mga taga-subaybay. Opo. Mm. Sige, partner. Linawin lamang ho namin, yung hong gusto ng DICT, verified account, yung kagaya po ng mga blue badge? Yes, actually nagkaroon tayo ng consultation with Secretary Henry Aguda tungkol nga dito sa mga bagong polisiya na kanyang nais na ipatupad So nilinaw niya na syempre bagamat paid service itong verification ng mga social media platforms ay ipupush niya na gawin itong libre ng mga platforms para sa lahat. Ano po yung maitutulong neto sa kasakali na maging verified ang lahat ng mga social media users, Sir Ronald? Well, unang-una magagarantiya na na talagang totoong mga tao yung gumagamit ng mga accounts na nakikita natin So yung isang kagandahan nito, yung mga trolls pwedeng mawala, 'di ba? So kasi kung merong manual verification, kung bot created yung account, mawawala talaga siya. Unless of course kung magkakaroon ng mabypass ito using AI technology, pero tingin ko medyo mahirap pang gawin yan as of now. Opo, ano nga bang platform yung dati na kailangan di daw verified? Hindi ko alam kung e-wallet. Tapos na-discover na yung ID na ginamit, ang picture daw unggoy, yung mga ganun po. Ay, yan yung SIM registration. Sa SIM Yung registration. Oo, sa SIM registration yan. Sinall out din natin yung dating pamunuan ng DICT patungkol dyan. At hopefully yung Meta hindi naman magawa ngayon. So far kapag kasi marami tayong mga, kahit ako verified user ako, nakikita natin na hindi talaga ganun kadali rin yung magpa-verify. Kasi may dalawang klase ng verified users Una yung kanina yung pinabanggit yung paid verification. Pangalawa yung legacy verification. Ibig sabihin kung mga sikat na tao kagaya ninyo, kailangan nyo mag-provide ng kailangan nyo mag-provide ng mga link ng mga news articles o ng proof ng inyong kumbaga pagiging personality. Oo, para magkaroon kayo ng verification mark. Meron na po ba mga bansa yung mga nagpapatupad ng ganitong sistema na pwede po nating gawing modelo o kopyahin dito po sa ating bansa? Yung alam natin yung Australia, nagpapatupad to ng verification kasi nga pinagbabawal na sa kanila yung mga social media users 16 years old pababa So meron talagang actual na verification yon para sa mga social media users. At tingin ko yung isang major issues kasi dito, una yun nga, pagiging paid service na ayon nga sa DICT ay ipupush nila na gawin itong libre, which is good. At pangalawa, yung issue na nga yung concern patungkol sa data privacy. Kasi nga, alam naman natin na yung mga social media platforms, ang business model naman talaga niyan, yung data na hawak nila ang kanilang ibinebenta sa mga third party services. So paano yung kailangan ay compliant pa rin ito sa Data Privacy Act ng Pilipinas. Nang sa ganun hindi naman din ito abusuhin ng mga platforms. Opo, dun po sa inyong pagpupulong, nabanggit po ba anong social media platform o lahat po talaga, pati yung mga threads, ganun po? Lahat. Actually, yung kagandahan niyan, yung halimbawa, yung sa Meta, dahil iisang company lang naman yung Facebook, yung Instagram, yung Threads. So, tinitignan na isang verification process na lamang yun. Pero ayun na nga, lahat ng platforms isa subject dyan. Yung X, subject dyan, which is dyan, marami rin talaga mga bot accounts. Yun. X, Instagram, Facebook, yan yung mga papasok talaga. Opo. Para po sa Digital Pinoy, Sir Ronald, ano po yung mga dapat na ilagay ng mga safeguards para nga po maiwasan yung data breaches at the same time yung identity theft? Well, syempre, dito yung burden talaga dito. Papasok talaga babagsak talaga ito dun sa mga platforms, Kailangan nilang maipakita na ready sila na protektahan yung kanilang mga users kasi sa totoo may verification meron mang mandatory verification o wala, kailangan talaga compliant din sila sa mga batas sa ating bansa kasi nakita na natin dati sa may mga
halimbawa yung Meta, I think I think Meta nga ito, no, yung napatawan ng penalty sa ibang bansa dahil nagkaroon ng nagkaroon ng data breach na involved yung mga users doon sa bansa na yon. So pwede rin itong i-apply dito sa Pilipinas, no. So kailangan compliant sila sa Data Privacy Act at nang sa ganun ay maprotektahan yung ating mga users. Pangalawa, syempre kailangan hingin lamang nila yung mga tinatakda ng batas. So yung mga mandatory na information na kailangan hingin dun sa Know Your Client Protocol, yun lang yung hingin nila. At syempre yung kailangan maging klaro yung kung saan gagamitin. Yung saan maaaring gamitin yung mga impormasyon na ibibigay natin. At dapat maging optional yung pwede ba itong ipasa dun sa mga third party na partners ng mga social media platforms. Maliban po doon sa mga nabanggit nyo, isa pang nakikita nating hamon dito, sir, paano po ito ipatutupad yung verification sa mga ordinaryong mamamayan? Especially doon po sa mga walang mga valid IDs. O kaya yung mga indigenous Oo. peoples. Yan, ayan yung isa sa mga napag-usapan din namin. So yung isang ni-raise na option ay pwedeng magkaroon ng caravan din talaga yung DICT sa tulong ng mga regional, mga field offices nila at pupuntahan talaga nila yung mga malalayong mga barangay, which is ginagawa naman talaga ito ni Secretary Aguda. No, so pupuntahan nila yung mga malalayong barangay, magkakaroon ng caravan kasama yung mga social media platforms. Nang sa ganun ay ma-process nila yung verification ng mga accounts ng mga kababayan natin doon. Pero syempre, lahat ng ito ay pinag-uusapan pa lamang din sa ngayon at magandang na-erase nyo nga din yan. Nang sa ganun mas smoothen pa natin. Although nabanggit na natin ito initially. Opo, pero meron po ba tayong timeline kung kailan po natin ito posible na ipatupad, Sir Ronald? Parang sa pakikipag-usap namin, tinitignan ni Secretary Aguda na within the month ay mailabas yung department order, subject din doon sa pagre-review ng kanilang legal and policy department. Syempre doon sa konsultasyon doon sa mga social media platforms at sa iba pang mga stakeholders. Kasi talagang gusto ng DICT ngayon na well consulted yung mga stakeholders patungkol dito. Opo, and with that, Sir Ronald, maraming salamat Thank po you sa inyong po. insights. Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang umaga po. Opo, at makikibalita kami, sir, kung meron na pong paggalaw dun sa panukalang ito. Yes, mag-update ako. Salamat po. Thank you po, Sir Ronald. Sir Ronald Salamat. Gustilo ng Digital Pinoys.